Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy na tumatambad ang pinsala ng malakas na hangin at ulan ng bagyong Aghon sa ilang bahagi ng Luzon. Isa sa mga pinakaapektado ang Quezon Province kung saan halos mapunta sa pantalan ang isang barko dahil sa lakas ng mga alon. Kinailangan ding ilikas ang mga residente sa tindi ng baha na halos umabot sa ikalawang palapag ng ilang bahay. Nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ay talaga ang laki ng pinsalang dinulot ng bagyo ngayon. Napadpad po yung barko dito sa may bandang Pantalan. Halos dalhin ng malakas na hangin at mga hampas ng alon ang isang barko sa Pantalan ng Mauban, Quezon sa kasagsagan ng bagyong Aghon. Ang ilang bangka nawasak at lumubog na. Halos umabot na rin sa bubong ang lebel ng tubig sa dagat. Sa Lucena, Quezon naman, tila nagsayawan ng mga kable dahil sa lakas ng hangin kahapon. Halos umabot din sa ikalawang palapag ng mga bahay ang bahang pumerwisyo roon sa kasagsagan ng bagyo. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga residente. Dagdag harang naman sa mga sasakyan ng mga nagtumbahang puno at nagliparang mga yero. Sa gitna ng malakas na hangin at baha, nagtulong-tulong ang pulisya gamit ang mga lubid para i-rescue ang mahigit 20 individual, kabilang ang ilang bata. Ligtas naman silang nadala sa evacuation center. Mistulang dagat namang iniwan ng bagyong ilang palayan matapos palubugin ng baha. Sa Pagbilao, Quezon naman, nagtuklapan ang mga yero ng ilang bahay. Tila pamaypay na winawagayway naman ang isang gate bunsod ng malakas na hangin. Para sa GMA Integrated News, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, nakatutok 24 oras. Apektado pa rin ang biyahe sa dagat sa ilang bahagi ng lalawigan ng Quezon dahil sa patuloy na epekto ng bagyong Aghon. At live mula sa Real, Quezon, nakatutok si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, hindi pa rin nga makabiyahe ang mga Roro at cargo vessel dito sa Real, Quezon. Yung kanila kasing destinasyon, ang Pulilio Island, nananatili sa signal number 1. Patuloy ang isinasagawang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Quezon sa naging epekto ng bagyong Aghon. Pumupa ng baha sa mga lugar na binaha kahapon. Pero may isang sanggol na nasawi sa bayan ng Padre Burgos nang tangi ng baha ang kanilang bahay Sabado ng gabi. Kinabukasan, araw ng Linggo na nakuha ang labi ng sanggol. Sa inisyal na ulat, mahigit 1,000 individual ang inilikas sa buong lalawigan. Sa bayan ng Siaong, namahagi na ng food pack ang LGU sa mga residenteng nananatili sa evacuation center. Hindi pa matukoy ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Sa Real, Quezon, nasa 200 pasahero ang stranded sa pier. Ang papuntang Pulilio Island, pinayagan ng sumakay ng barko kaninang hapon. Pero depende pa sa panahon sa kanilang destinasyon kung tuloy ang papaalisin ng barko. Ang iba sa kanila, Biyernes o Sabado pa sa Pantalan. Ilang araw po talaga kasi magastos din po yung pag ganon-ganon ngayon po kasi dyan kasi may bata, kaya kailangan po namin maghanap ng matutuluyan. Ang mas maliliit namang bangka patungong Patnanungan at Humalig, wala pang katiyakan kung kailan makakaalis. Sa Pantalan muna nananatili ang mga stranded na pasahero. Sa Real pa rin, nasira ang temporary bridge na ito nang mabarahan ng daluyan ng tubig sa Inaduang River, sakop ng Barangay Pandan. Nang mabarahan ng lupa yung culvert sa ilalim, nag-overflow po yung tubig na nanggagaling sa itaas, kaya siyang naging sanhi ng pagkasira ng temporary bridge. Nag-repack din sila ng relief goods para sa mahigit 300 pamilya na nag-preemptive evacuation. Nasa 75 pamilya naman
ang nag-preemptive evacuation sa Infanta, Quezon. Sa General Nakar, isang bahay ang nabagsakan ng puno matapos lumambot ang lupa. Wala namang nasaktan. 2 bangka ng mangingisda rin ang nasira nang lumaki ang alon sa Philippine Sea sa bahagi ng barangay San Marcelino. Sila po yung mga nakapundo sa dalampasigan. Nakala siguro nila hindi lalaki ang alon. Nadala yung bangka nila kaya nasira. Nakatenga sa barangay Pamplona ang maraming bangkang pangisda na mula Biyernes pa hindi nakapalaot. Hinihikayat silang huwag munang mangisda. Pero sa kasagsagan ng ulan kaninang hapon, may mga sumubok mangisda malapit sa dalampasigan. Ang sa amin po sana hanggat may gale warning, huwag muna silang lalabas ng daot. Huwag muna silang lalaot. Dahil delikado po yung sa kanila, dahil lalo na yan, maliliit na bangka. Samantala, halos zero visibility naman kaninang umaga sa Marilaki Highway sakop ng Tanay Rizal. Sa barangay Cuyambay, isang puno ang tumumba sa highway dahil sa paglambot ng lupa bunga ng matinding pag-ulan bandang madaling araw. Isang tricycle at 2 motorsiklo ang tumama sa nabuwal na puno bunsod ng fog at dilim ng lugar. Saan silang sugatan? Left arm po. Hindi na po na inintindi. Basta po sila para po siguro makauwi po sila sa pamilya po nila. Agad pinutol ng mga taga-barangay ang puno para di na makaaksidente. Vicky, nakausap nga natin yung isa sa mga namamahala ng operation ng Ro-Ro at cargo vessel dito. Maghihintay daw sila ng abiso ng mga otoridad. Ilang araw man silang nakatenga dito sa Pantalan. Ang mahalaga raw ay ligtas ang lahat ng mga pasahero. Yan ang latest mula rito sa Quezon. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Signal number 1 rin sa Aurora at matataas pa ang mga alon kaya hindi makapalaot ang maraming mangisda. Bantay sarado rin ang mga turista. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Jasmine. Emil, bagamat merong mga naitalang minor landslide sa probinsya ng Aurora ay possible naman lahat ng kalsada base yan sa monitoring ng PDRRMO. Maghapong naranasan ng pabugso-bugsong hangin sa Baler, Aurora. Matataas ang alon sa baybayin na sinamantala ng ilang surfer. Di rin nagpatinag ang ilang turista. Yan ay kahit suspendido ang tourism activity sa mga baybayin sa probinsya habang nasa loob pa ng PAR ang bagyong Aghon. Ipinapatupad din ang no sailing, no fishing at no swimming policy. Pero dahil sa layo ng pinanggalingan ng mga turista at manageable naman daw ang sitwasyon sa baybayin ay pinayagan na rin silang maligo. Pero todo bantay naman ang mga lifeguard. Naka-schedule na nga kasi baka ako hindi bumabagyo dito sa Baler. Kaya nagpunta pa rin kami. Bukod sa Baler, kabilang sa tinututukan ng PDRRMO ang mga bayan sa Northern Aurora dahil sa banta ng storm surge. Medyo lumalaki na rin po yung mga alon dito. Kaya nagkaroon na rin po tayo ng mga advisory. Hanggang gabi, pakiramdam namin. Mahirap na yung sa kakalilikas na andyan na eh. Kung may higit daw na naapektuhan ay ang mga mangingisda. Malaking epekto gawa ng hindi kami makapalaot. Umaasa lang kami sa dagat. Sa bayan ng Dinalungan, idinaong muna ng mga mangingisda sa ilog at matataas na lugar ang kanilang bangka para hindi ito masira ng bagyo. Mag-iisang linggo nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda dito sa bayan ng Baler. Bago pa man kasi maranasan ang epekto ni Bagyong Aghon ay sadyang matataas na ang alon sa baybayin. Sa Pantalan sa Kasiguran, nakadaong naman ang malalaking barko at tugboat na may mga kargamento mula Isabela. Aalis din daw ang mga ito pag bumuti na ang lagay ng panahon. Sa ngayon, mananatili sa blue alert status ang buong Aurora dahil na rin sa Bagyong Aghon. Emil, sa ngayon meron pa ring gale warning nakataas sa baybayin ng Aurora. Kaya naman nakabantay pa rin ng Philippine Coast Guard. Hindi pa rin kasi pinapayagan na pumalaot ang mga mangingisda kahit pa nga unti-unti nang gumaganda ang panahon dito sa probinsya ng Aurora. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Baha naman ang namerwisyo sa ilang sakahan at paaralan sa San Juan sa Batangas. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Denise. Mel, malaking pinsala sa ilang sakahan ang iniwan ng Bagyong Aghon dito sa Batangas.
Matapos dumanas ng tagtuyot, sobrang tubig naman ang problema ngayon sa ilang sakahan sa San Juan, Batangas. Lubog pa rin kasi sa baha ang ilang palayan sa bayan matapos ang pananalasa ng bagyong Aghon. Kabilang narito ang 4 na hektaryang palayan na sinasaka ni Mang Jaime sa Barangay Balagbag, San Juan, Batangas. Pinaaagos na lang niya ang tubig sa palayan para maisalba pa ang mga tanim na palay. Puspusan ang pagtatanggal ni Mang Jaime sa mga nakahambalang na lupa at mga sanga ng puno para dumaloy ang baha sa ilog. Sana ay maigahan ng tubig at nang sumaguli ang palay. Kung hindi sasaguli ang palay, sira ang aming mga itinanim. Sayang ang binhi. Panibagong binhi, amal pa man din ang binhi. Pinasok din ng baha ang ilang paaralan kahapon na nag-iwan ng makapal na putik. Dahil walang pasok ngayong araw, sinamantala ng mga guro at ilang mag-aaral ang paglilinis sa Don Leon Mercado Senior Memorial National High School. Wala pang inilalabas na datos ang otoridad sa pinsalang iniwan ng bagyong Aghon sa bayan. Mel, wala na nakataas na gale warning at tropical cyclone wind signal sa Batangas at Mindoro provinces kaya't balik normal na ang biyahe ng mga barko sa Calapan Port at Batangas Port. Yan muna latest mula rito sa Batangas. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. 5 na po ang ulat ng pagkamatay sa kasagsagan ng bagyo na vine-verify po ng NDRRMC habang 7 naman ang kumpirmadong sugatan. Sa ilang bahagi ng bansa, dagdag dagok ang brownout at may red alert pa hanggang mamaya. Nakatutok si Jonathan Andal. Malakas na ulan at matinding hagupit ng hangin ang dala ng bagyong Aghon sa kasagsagan nito sa Ilocos Norte. Dahilan upang magbagsakan ang maraming sanga at lumaylay ang ilang kable. Ang bubunga ng pugong ito tuluyan ng nilipad. Malakas na hangin noon, mga 30 minutes siguro. Sa Laguna naman, malailog ang ilang kalsada dahil sa bahang hanggang tuhod sa kasagsagan ng bagyo. Kaya ang ilang motorista nagtulak na ng sasakyan. Sa bayan ng Cavinti naman, nabuwal na puno ang humambalang sa kalsada, kaya nagsagawa ng clearing operation ang pulisya. Habang sa ilang bayan ng Mabitak, bumagsak ang linya ng komunikasyon. Hanggang kanina, pahirapan pa rin ang paglilinis ng mga binahang gamit. Sa Bontoc Mountain Province naman, mudslide naman ang dahilan ng 1 oras na pagka-stranded ng mga motorista kahapon. Sabi ng NDRRMC, 5 ulat ng pagkamatay sa kasagsagan ng bagyo ang bineberipika pa nila, kabilang ang sa isang bata. Kumpirmado namang 7 ang sugatan dahil sa bagyong Aghon, kabilang ang 3 batang lalaki at isa pa nilang kaanak na lalaki sa Legazpi, Albay. Habang nakasakay sa isang tricycle, nabagsakan sila ng puno. Sa Tanza, Cavite naman, nawasak ang ilang bahay malapit sa dagat sa Barangay Amaya 5 at 7. 26 na pamilya o higit 80 residente ang napalikas. Sa gitna ng pinsala sa iba't ibang lugar, namahagi na ng tulong ang gobyerno na mahigit 1 milyong piso ayon sa post ni Pangulong Bongbong Marcos. Dumating na rin sa Infanta Quezon, yun naman pong mga karagdagang 5,000 family food packs. Nagdulot din ang bagyo ng brownout na nararanasan pa rin sa ilang lugar tulad sa bahagi ng Laguna. 20 power plants ang apektado ng bagyong Aghon. Karamihan dahil sa mga linya ng kuryenteng napinsala ng malakas na hangin o ulan. Pero dahil may mga dati nang di gumagana, 34 lahat ngayon ang mga di nagsusupply ng kuryente. The typhoon caused substantial decrease in available power supply in the grid at a time when the hydropower plants have not yet recovered from their low water supply. Kaya naman may red alert pa sa Luzon grid hanggang alas 10 ng gabi, nasusundan ng yellow alert hanggang hating gabi. Pinagtitipid muna ang lahat ng kuryente. Pag di sila nakabalik, may red alert tayo next week. Parang makakabalik naman siya kasi the plants are okay. It's more of the lines coming in naman ang nagiging issue. But rest assured, everyone is working on this. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Umakyat sa mahigit 7,000 ang mga pasaherong stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil pa rin sa bagyong Aghon. Bagamat may ilang barkong balik biyahe na, asahan ng delay. Sa iba pa dahil sa mga naunang kanselasyon. Nakatutok si Oscar Oida. Natuldukan na kanina ang agam-agam at pananabik
ng ilang stranded na pasahero sa Manila Northport Passenger Terminal. Lifted na kasi ang gale warning at pwede na ulit bumiyahe. Dahil nga po maganda na yung panahon ay tuloy-tuloy na po yung biyahe. Ayon sa Philippine Ports Authority, umabot sa mahigit 1,000 na pasahero ang stranded, bunsod ng mga nakanselang biyahe dahil sa bagyong Aghon. Nasa 7,000 naman ang stranded sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Pero abiso ng PPA, asahan ang mga delay sa ilang biyahe ngayong araw. May domino effect ng mga biyahe na hindi natuloy dati. Yun naman po yung biyahe na itutuloy ngayong umaga at hanggang maubos po yan ngayong hapon at ngayong araw po. Si Aling Fatima, hindi na iwasang mangamba dahil umuwi pa siya galing sa Saudi Arabia para lang makadalo sa graduation ng anak sa Cebu sa Miyerkules. First honor siya para naman magkabanding kami kasi 5 years akong hindi umuwi eh. Kaso ganito, dilid-dilid, paano naman yun? Ang masaklap, hanggang kanina ay hindi pa raw naaabisuhan kung kailan ang biyahe ng ilang pasahero. Kanina pa po kami nagantay kung may abiso sila eh. Kaso kung wala namang notice din kami sir, kundi magantay talaga kasi malalayo pa kami. Paalala ng PPA sa mga shipping company, maging maagap sa pagpapadala ng kanilang advisory. Nakarating sa mga pasahero ay on hold yung kanilang biyahe at delayed. When in fact, ito po ay kanselado na. No? So mas maganda po kung ang makarating sa mga kababayan natin, canceled na yung biyahe. Sila po yung inaabisuhan right away via SMS, via website, and also our Facebook page. So lagi po namin pinapaalala sa mga tao din, sa mga pasahero namin na to make sure na yung mobile number po nila na nakaregister sa amin ay updated. Pero hindi talaga lahat ay makakahabol sa pag-alis ngayong araw. May ilang pasahero kasing sa Miyerkules pa na reschedule ang biyahe. Gaya ni Mang Carlito, nakahapon ng umaga pa dapat ang biyahe patungong Cebu. Mag-antay na lang po kami hanggang sa Miyerkules po. Kasi hindi na kami pwedeng bumalik. Malaki pong gagastusin namin eh. Pamasahe lang sa taxi. Paliwanag ng to go. Unfortunately, yung ating barko for Cebu talaga is delayed. So, meaning po talaga the earliest they can leave is Wednesday. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Sa ibang balita, pinuna ng isang senador at isang Filipino-Chinese civic leader ang paglihis umano ng investigasyon ng Senado sa mga pogo at pagtutok kay Bamban Mayor Alice Go. Ang tugon ng chairperson ng komiting nag-iimbestiga, mahalagang malaman kung Pilipino ang alkalde. Nakatutok si Mav Gonzalez. Your Honor, hindi ko lang po siya masyado maalala po. Kasunod ng mga public hearing ng Senado, posibleng sa closed door o executive session muna sunod na tatalakayin ang pogo sa Tarlac at ng posibleng connection dito ni Bamban Mayor Alice Go. Palagay ko sa executive session na iyan, mas marami pong lalabas talaga at ma-establish tungkol sa kanyang connection sa pogo, sa criminal connections at pati sa kanyang hindi maipaliwanag na kayamanan. Mas magiging solido na yung aming mga findings at magiging recommendations. Kinu-question ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kung bakit naging tungkol kay Go ang pagdinig na dapat daw ay ibalik sa pogo. Dapat aniyang ipaubaya ito sa korte. Ang usapin naman sa yaman at buwis, pwede aniyang idaan sa Solgen. Gayon din ang question sa kanyang citizenship kung posibleng katiwalian naman, ombudsman ang dapat umanong tumalakay. Sabi naman ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Angsi, tila nalihis na ang investigasyon ng Senado sa Pogo at tila naging sarswela. Aniya, hindi raw maganda sa imahe ng Senado ang tinawag niyang witch hunt at personal na atake. Tanong niya, hindi ba dapat nag-background investigation muna ang Senado? Kabilang sa kinisyon ni Angsi ang pag-usisa sa umani nobyo ni Go, pati kanyang marangya umanong pamumuhay at kakayahang mag-Mandarin at Fukien na ano raw bang kinalaman sa kanyang pagiging Pilipino. Kinikilalaan niya ng konstitusyon ang mga may Pilipinong ina bilang Filipino citizens, kaya wag sanang mapuntirya din ng iba pang Chinoy dahil sa politika.
Tugon ni Hontiveros sa isang pahayag, hindi ito atake sa mga Pilipinong may dugong Chinese, sabay sabing purong Chinese ang kanyang lola sa tuhod. Hindi raw ito witch hunt o politika, tungkol daw ito sa national security, kriminalidad, accountability at ang kabiguan ng sistemang i-regulate ang mga pogo. Sabi niya ngayon, mahalaga pa ring malaman kung Pilipino o Chinese talaga si Guo. Importante yung itanong dahil si Mayor Alice na walang maayos na record dito sa bansa, ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo na Pilipinas. Na ayon sa Intel, ay sangkot naman sa surveillance at hacking activities, lalo na sa mga government websites. Kaya bagamat hindi pa tiyak, malamang daw na paharapin pa rin si Guo sa magiging executive session ng Senado. Imbitado rin ng ilang law enforcement agencies, kabilang ang Justice Department, PNP at National Security Agency. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nakasalalay sa kanyang ina ang pagka-Pilipino ni Bamban Mayor Alice Guo ayon sa isang dating Supreme Court Associate Justice. Nakasaad kasi sa 1987 Constitution na kailangang Pilipino ang nanay o tatay ng isang tao para maging Filipino citizen. Ang sagot ng kampo ni Guo sa pagtutok ni Joseph Moro. Ako po isang Filipino. Is this mayor a Chinese spy? Pilipino o espiya ng China? Yan ang tanong na umiikot matapos ang tila hindi malinaw na pinagmulan ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa konstitusyon nakasaad kung sino ang maituturing na mga Pilipino. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, sakop dati ng 1973 Constitution si Guo na ipinanganak noong July 12, 1986, bago ang ratifikasyon o bisa ng 1987 Constitution noong Pebrero 1987. Sa ilalim ng 1973 Constitution, ang mga Pilipino ay yung mga citizens na ng Pilipinas na maratipikahan ang 1973 Constitution, mga anak ng Pilipinong tatay o nanay. Nag-elect o piniling maging Pilipino batay sa 1935 Constitution at mga naturalized na mga Pilipino. Pero nabago na rin ito dahil pinalitan na ang 1973 Constitution ng 1987 Constitution kung saan importante ang citizenship ng nanay ni Guo. Para masabing Filipino citizen, kailangan lamang anak ng isang Pilipinong tatay o Pilipinong nanay ang isang tao. Ayon kay Guo, Chinese ang kanyang ama, kaya nakasalalay ang kanyang pagka-Pilipino sa nanay niya. Sa ilalim ng kasalukuyan or 87 Constitution, yes, sir, sapat na, it is enough that a person was born of a Filipino mother. Tama na yun. Hindi na kailangan siya ay nag-elect ng Philippine citizenship. Pero tila misteryo kung sino ang nanay niya. Ayon sa Senado, walang record ng kapanganakan ang kanyang mga magulang sa Philippine Statistics Authority o PSA kahit ang umano'y pagpapakasal ng dalawa. In the first place, totoo bang Pilipino nanay niya? Kasi pwedeng yan ay planted lamang. Ha? Meron nga ba siyang Filipino mother? Okay. O yung bay isa lamang sinulpot lamang dyan, tiga dayuhan talaga siya. No record walang record ganyan. Tiga saan bang nanay niya? Yung bang nanay niya pinanganak doon? Bakit walang record yata? Dagdag pa ni Justice Mendoza, mahalagang masagot kung ano ang tunay na citizenship ni Mayor Guo dahil posibleng issue raw ito ng national security. Hindi pag sinabi niyang ganito, maniniwala ka kagad. Hindi pinag-uusapan ng burden of proof dyan. Hindi tayo nasa husgado. Okay. Ang kailangan dyan mag-imbestigas. Oo, Jesus Mario Joseph. Naka-expose tayo dyan. Kung hindi ka ganyan. Kung ang focus mo hindi national security. Tingin ni Senador Sherwin Gatchalian, ang miyembro ng komite na nag-iimbestiga kay Guo. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung kahit dalawang Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yun. Dahil sabi nga ni Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline no? Yung bloodline. So, kaya nag-imbento yung kanyang ama ng isang Amelia Leal na Filipino para patunayan na yung kanyang anak
na si Alice Go at yung iba pa, mga Filipino rin. Ang Office of the Solicitor General nangangalap na ng mga ebidensya para malaman kung may sapat na basehan para magsimula ng isang co-warrant of proceeding. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, para ito mapatasik sa pwesto ang sinumang iligal na humahawak o nagpapatakbo ng pampublikong opisina. Sa kaso ni Guo, kung mapapatunayang hindi ito Pilipino. Ang kampo ni Guo nanindigan na Pilipina ang nanay ng mayora. Maglalabas daw sila ng mga litrato para patunayan ito. Pilipino naman yung nanay niya, iniwan lang siya. Ay, naghahanap siya. Yung nga sabi ko parang sa next hearing, ilabas lahat yung mga yan. Meron, may mga album. Di sasagutin namin yung pagdating namin sa soldier. At dahil hindi raw nakilala ni Guo ang kanyang ina, may panawagan ang kampo nito. Hindi kasi problema, hindi naman yung nakita yan. Kaya sana, sana lumabas yung nanay para ma-DNA natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, matapos maglandfall ng 9 na beses, patuloy na ang paglayo ng bagyong Agon sa ating kalupaan pero ang epekto niyan, ramdam pa rin sa ilang lugar. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa eastern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, eastern portion ng Isabela, Aurora, northern portion ng Quezon, kasama ang Pulillo Islands, at northwestern portion ng Camarines Norte kabilang ang Calaguas Islands. Huling nakita ang mata ng Typhoon Agon sa layong 155 kilometers, silangan ng Kasiguran, Aurora. Pa-east-northeast ang galaw nito sa bilis na 10 kilometers per hour. Inaasahang patuloy nitong babaybayin ng Philippine Sea hanggang sa tuluyang makalabas ng par sa Miyerkules. Bukod sa epekto ng bagyong Agon, magpapaulan din ang inakatak nitong southwesterly wind flow. Base sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin bukas ng umaga lalo sa western section ng Mimaropa, central at northern Luzon, pati sa western Visayas. Halos buong bansa na ang ulanin pagsapit ng hapon. May malalakas na ulan pa rin na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bukas. Magiging maalon naman at delikado pa rin pumalaot sa eastern seaboard ng Luzon. Samantala, matapos daanan ng bagyo, matinding alinsangan ulit ang naranasan sa Giwan, Eastern Samar. Naitala kahapon ng 55 degrees Celsius. Pinakamataas na heat index mula ng ideklarang tag-init noong Marso. Pinakamainit din doon kanina na umabot sa 54 degrees Celsius. At posibleng mag 52 degrees Celsius bukas. Extreme danger yan, kaya ingat po sa heat stroke. Paliwanag ng Pag-asa, normal lang na kahit nasa transition period na maranasan pa rin ang ganitong katataas na temperatura, lalo't wala pa naman tayo sa opisyal na tag-ulan. 21 pamilya naman ang inilikas dahil sa bumigay na bahagi ng kalsada malapit sa City Hall ng Valenzuela. Dahil yan sa lakas ng ulan. Ang sitwasyon doon ngayon, tinutukan live ni Rafi Tima. Rafi? Mel, dito muna sa Malinta National High School, pansamantalang maninirahan yung mga residenteng apektado ng gumuhong kalsada, di kalayuan mula rito. Ngayon lang daw nila naranasang lumikas, kaya sana naman daw agad na sila makabalik sa kanilang mga tahanan. Ilang metro lang mula sa mga kabahayan, nakaangat na ang bahaging ito ng kalsada sa Agustin Street, Barangay Karuhatan, Valenzuela, katabi lang ng City Hall. Ang pagguho ng bahagi ng kalsada, bunsod daw ng malakas na pag-ulan na umuka sa ginagawang basement parking ng Legislative Center sa compound ng City Hall. Yung pressure po ng tubig sa ilalim ho ay sobrang lakas, causing it na bumigay. Yung bumigay po yung steel matting natin, bumigay na rin yung ilalim po ng roads. Minamadali po kasi namin na malagyan kagad ng walling yon para hindi na po siya magkaroon ng erosion. So medyo naunahan po tayo ng, sabi nga ni Mayor kanina, naunahan po tayo ng ulan. 13 pamilya o 50 individual ang direktang apektado ng 30 metrong bitak sa kalsada. Pero ayon sa CDRRMO, 21 pamilya ang agad nilikas matapos ang insidente kahapon dahil sa panggambang abuti ng kanilang mga bahay kapag lumaki ang bitak. Kanina, nakipagdialogo na ang lokal na pamahalaan sa mga residenteng apektado. 20,000 per family po ang ibibigay ho namin. By tomorrow, i-release. Today, hahanda namin. The reason being is during our conversation kanina, our dialogue, marami sa kanila, lalo na yung may senior, they prefer to look for other alternative areas or places na makakarenta ho sila. It's also a lesson learned. No? Marami kaming natutunan rin ho dito.
Ang mga residenteng apektado lumikas sa kalapit na Malinta National High School. Si Marian, di niya tunay na pangalan. Halos 60 taon na raw na nakatira rito. Pero ngayon lang napilitang lumikas. Nakiusap siyang huwag ipakita ang kanyang mukha. Matagal na raw nilang inirereklamo ang construction sa City Hall. Last year pa yan eh. May 1.5 year na yata yan. Naghuhukay pa lang sila, talagang nagko-complain na kami kasi nga parang kami nililindol. Nagpapasalamat daw siya sa ayudang 20,000 pesos. Pero baka hindi raw ito sapat dahil sa mawawalang kita sa kanyang paupahang apartment. Kung tutuusin, hindi sapat. Pero syempre, 20,000 is still 20,000. Kesa na masawawala, di ba? Sa sitwasyon namin ngayon, parang no choice naman kami. Aabutin daw ng 2 buwan bago maisaayos ang kalsada at 3 buwan bago matapos ang retaining wall ng ginagawang gusali. Hindi na rin muna pwedeng daanan ng kalsada, maging ng mga residente ng kalapit na barangay habang inaayos ito. Mel, may mga pasilidad naman dito sa evacuation center katulad nitong mobile shower truck para sa mga apektadong residente na lumikas sa dito. Pero pinapayagan pa rin naman yung ilang residente na bumalik sa kanilang mga tahanan para maligo at kumuha ng kanilang mga gamit. Pero talagang bawal pa rin daw na manirahan dito dahil delikado lalo na kapag pumasok na ang tagulan. Yan pa rin ang latest mula dito sa Valenzuela. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Abiso po sa mga galing sa abroad, paiigtingin pa ang screening kung mula sa mga bansang may kaso ng flirt subvariant ng COVID-19. At nakatutok si Mariz Umali. Sa ilang galing abroad, asahan ang pinaigting na pag-screen ng Bureau of Quarantine kung galing kayo sa mga bansa kung saan may mga kaso ng COVID-19 flirt subvariant. Bahagi yan ng utos na heightened alert sa lahat ng Bureau of Quarantine stations na nasa mga ports of entry tulad ng mga paliparan at pantalan. Dapat ding kompletuhin ng mga biyahero ang mga health questionnaire sa e-travel application. Pag-iingat ito ngayong kumakalat ang flirt variant sa mundo, bagamat wala pa umanong dahilan para maalarma. Tayo po ay nagmamatyag para sa pagpasok kung meron man ng ating KP2 and KP3 COVID variants. Mild po sila. Hindi ho problema yan at kayang-kaya ng ating sistema. Ayon sa mga eksperto, galing ang flirt variant sa JN.1 subvariant na unang nadiskubre noong huling bahagi ng 2023 at siya rin daw dahilan para sa pagtaas ng kaso ng impeksyon ngayong unang bahagi ng taon. Kasunod nito, pinapayuhan ang publiko na sundin pa rin ang mga basic health measures gaya ng madalas na paghuhugas ng kamay, pagtakip sa bibig, pag-inuubo o bumabahing, pag-iwas sa matataong lugar at lalo na sa mga taong may flu-like symptoms. Inaabisuhan naman ang mga magkakaroon ng sintomas ng COVID-19 na mag-isolate muna sa bahay. Sa mga may anumang alalahanin, maaaring kontakin ang DOH sa 02-8651-7800 o 894-COVID. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Hindi susunod ang ilang mangingisda sa Zambales sa fishing ban na ipatutupad ng China hanggang sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang aksyon dyan ng Foreign Affairs Department sa pagtutok ni Chino Gaston. Umalma at naghain ng diplomatic protest ang DFA dahil sa 4 na buwang fishing moratorium o tigil sa pangingisda na ipinapatupad ng China sa karagatang sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Sa isang statement, sinabi ng DFA na base sa 2016 Arbitral Award, itinuturing na paglabag sa United Nations Convention on the Laws of the Sea ang pagdeklara ng China ng fishing moratorium. Ang Pilipinas lang anila ang may sovereign rights sa lahat ng living resources gaya ng isda sa loob ng sarili nitong EEZ. Sakop ng taunang fishing ban ng China ang lahat na karagatang hilaga ng 12 degrees latitude o mula sa taas na bahagi ng Reed Bank hanggang sa mainland China. Kasama sa fishing ban ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na itinuturing na traditional fishing ground ng mga mangingisda ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Ang mga Pilipinong mangingisda hindi raw susunod sa fishing ban ng China, pero may dama pa rin silang takot dahil sa naunang lumabas na balitang mga aresto ang China sa mga papasok sa itinuturing nilang teritoryo. Isa lamang po yung kinikilala nating batas. Kung ano yung ating umiiral na batas sa ating bansa, yun lamang po yung ating kinikilala. Wala po kaming pakialam sa mga sinasabi po silang batas nila na yan. Sakaling ituloy naman ng China ang bantang mang-aresto ng mga mangingisda, pwede raw itong basihan ang bagong reklamo laban sa China sa ilalim ng UNCLOS. Pwedeng hindi pansinin yun. And if they try to enforce it, then that will be, again, an imposition
and it will be contrary to the 2016 South China Sea arbitration there. So pwede actually maging source yun ng isa pang kaso against them. Just in case, pwede mag-deploy doon. Dapat lang na bigyan ng support, no, ng Coast Guard yung fishermen natin. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources hinikayat ang mga mangingisda na pumalaot pa rin. Pilipino lang daw ang may karapatang maglagay ng anumang kondisyon sa sariling EEZ. Ang gabay natin sa ating mga mangisda, walang pwedeng pumigil sa kanila na mangisda sa katubigang sakop ng Pilipinas. And of course, yung presence, you will maintain the presence. Yung presence, yes. Nakita niyo naman po, magkakasunod ng mga missions ang ginagawa natin para ma-establish natin yung presence sa West Philippine Sea at maramdaman ng ating mga mangingisda ang presensya po ng pamahalaan. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang Chinese Embassy pero wala pa silang sagot sa pahayag ng DFA. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Bistado ang isang pulis at isang sundalo matapos umanong rumakit bilang motorcycle escort. Nakatutok si June Veneracion, exclusive. Sermon ang inabot mula sa bagong hepe ng PNP Highway Patrol Group ng dalawang nahuli sa akto na hindi otorisadong motorcycle escort. Ang isa ay nalamang miyembro pala ng HPG pero nagsuot ng ibang uniforme. Tama ba yung sinusuot mo yung uniforme? Sorry sir. Ha? Hindi po sir. Ang isa naman ay miyembro raw ng Philippine Army pero nilagyan ng PNP sticker ang kanyang motorsiklo. Hindi nyo ba alam na kawawa kami naglilinis sa unit namin tapos kanya ginagawa niya? Ano nangyari dun sa ina-escortan nila? Ay lumusot kasi naka-green yung nandito kami sa traffic light. Naka-green. Tapos ang lapad ng kalsada. Hindi pa malinaw kung magkano ang bayad sa dalawang nagmumoonlighting umano na uniform personnel. Sasampahan ng reklamong usurpation of authority ang nahuling sundalo. Kasong administratibo naman ang kakaharapin ng pulis. Bakit nag-i-escort daw kayo? Hindi po sir, dumadaan lang ako sir, pauwi na ako ng bahay sir. Ang operasyon ay base sa utos si PNP Chief Romel Francisco Marbil. May this serve as a fair warning sa lahat to stop these activities. Ngayon ang unang araw ng pagpapatubad ng Oplan Wastong Hagad ng PNP Highway Patrol Group. Mas marami para operasyon ang gagawin sa mga susunod na araw na ang layunin ay matigil na ang iligal na pagbibigay ng mga motorcycle escorts sa mga umano'y VIP. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Angat ang galing ng Kapuso Stars from local to international scene. Kasunod yan ng mga pagkilalang hinakot ng ilan sa Jinseo Arigato International Film Festival at sa 72nd FAMAS Awards. Makichika kay Aubrey Carampel. Juan Michael Aleta, Wagi bilang Best Child Actor sa 72nd FAMAS Awards, si Sparkle Child star Yuan Micael para sa Firefly movie ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Ikalimang award na ito ni Yuan para sa kanyang first ever movie. Gusto ko pong pasalamatan, siyempre, ang Panginoon Diyos dahil pinahiram niya po ako ng talento para magawa ng lahat ng ito. Soon mapapanood si Yuan sa upcoming GMA drama series na Forever Young. Ang kanyang Forever Young co-star na si Quezon City Councilor Alfred Vargas nanalo namang Best Actor para sa pelikulang Pieta. Recipient naman ng Herman Moreno Youth Achievement Award si Sparkle actor Joaquin Domagoso. Sina Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera tinanggap naman ng Bida sa Taquilla Award para sa highest grossing Filipino film na Rewind. Isang masayang alaala, lalo na sa mga anak namin. Sasabihin namin, alam nyo, ito yung panahon na nung busy kami. It's all because of this and I hope one day you'll be proud of us. Siguro mas magsisilbing inspirasyon ito, hindi lang siguro sa amin, pero sa lahat ng mga gumagawa ng pelikula, sa lahat ng mga actors, producers. Best Director naman si TikTok Lock Director Louie Ignacio para sa Papa Mascot na pinagbidahan ni Ken Chan. Binigyang pagkilala rin si Senator Bong Revilla bilang iconic movie actor of Philippine cinema. Kabilang naman sa iconic movie actress of Philippine cinema,
sina Nova Villa at Pilar Pilapil. May special citation award din ang veteran actress na si Gloria Romero. Dumalo rin si Asia's multimedia star Alden Richards na nominated naman as Best Actor para sa Family of Two. Sa litratong ito na ipinost ni Ding Dong at Marian, makikitang nakasama nila ang Hello Love Again stars Alden at Catherine Bernardo sa holding area, kasama ang iba pang artista. Humakot din ang parangal ang ilang Sparkle stars sa Jinseo Arigato International Film Festival na ginanap sa Nagoya, Japan. Best Filipino Artist and Talent Management ang Sparkle GMA Artist Center. Tinanggap ang award ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Rest assured, Sparkle will always support the independent film producers. So we have a lot of artists who are very much willing to be cast in the movies and show their talents. Si Sangre Terra Bianca Umali ang Best Dramatic Actress na dumalo sa premiere ng kanyang pelikulang Mananambal. Tinanggap naman ni Sangre Adamus Kelvin Miranda ang Prolific Dramatic Actor Award. Another Sangre Sanya Lopez ang Best Filipino TV Personality. Best Versatile Comedian si Kiray Celis. At si Asia's multimedia star Alden Richards ang Best International Filipino Actor. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Miss Mel, welcome back! Yes! Salamat thank you, sa iyo, Iya. Iya. Happy to have you back, Tita. Salamat, Vicky. Salamat, Emil. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.